Mga kababayan, happy anniversary 40 years ago. 40 years ago, bumaha sa bansa. Hindi baha ng tubig, kundi baha ng tao, baha ng kapal, at baha ng konsensya. Ordinaryong Pilipino, was a flood that washed away fear. At hanggang ngayon, malinaw ang mensahe. Everyone is welcome in EDSA! Ang EDSA ay hindi mag-aari na anumang partido. Yes! Hindi ito masalahin ng isang henerasyon. Yes! Walang permit ang kalye! Walang permit ang kalye! Never again! Never again! Never again to martial law! Never again to martial law! Never again! Never again! Dahil dito, ginamit ng mamamayan ang kanilang civil liberties. The freedom to assemble, to speak, to pray, and to demand accountability, peacefully and firmly. Kapag bukas ang democratic space, lumalatas ang ating bansa. Kapag sinisigil ito, sumihina ang demokrasya. Ang kinabukasan ng bansa ay hinuhukog ng process ng mamamayan. Pero ngayon, marami tayong naranasan baha. May literal na baha. Tubig baha. Dahil sa climate change at environmental destruction. Kapag tinakalbo ang bundok, kapag tuloy-tuloy ang pagmimina na walang malasakit, at mahihirap ang unang naaapektuhan. May baha sa korupsyon, pondo para sa flood control projects, hospital, edukasyon, pabahay, nawawala, pondo para makalitha ng trabaho, pinupulsa, transparency is promised, accountability is demanded. Pero, bitin, may baha ng kahirapan. Ang mga manggagawa, kayod ng kayod. Ang mga manggagawa, kayod ng kayod, pero kulang pa rin ang sahod. Yan, panglakas na ating mga panawagan, karapatan ng mamamayan! Contractual, para pero walang security of tenure. Marami ang napipilitang mga ibang bansa para lang mabuhay ng maayos ang pamilya. Ay, doon oh. May baha ng indigenous peoples are defending their ancestral lands laban sa land grabbing at destructive projects na walang tunay na consent. Farmers remain helpless. Urban poor communities are displaced without lasting solutions. At ngayon, ika-40 taon ng EDSA, hindi pwedeng nawala sa usapan ang ating mga kapatid na walang tahanan. We have millions of homeless Filipinos at ang ilang sa kanila ay sa kahabaan ng EDSA nakatira.
May mga Pilipino na sa kalsada natutulog sa bangkita ng buhay at araw-araw na mararanas ng gutom, diskriminasyon at violensya. Madalas hindi sila napapansin. Wait lang. Madalas hindi sila naririnig. Pero kung totoo at bigat ng people power, dapat may espasyo ang kanilang boses sa aming pagtitipon. The mission for democracy is how we treat those with the least protection. Kung may bahag ng kahirapan at injustice, dapat mas malakas ang ating solidarity. Hindi ng awa, kung hindi iba, ilusyon at pagkakataong marinig ang kanilang kwento. Pagkakarit ng human rights violations, reklaming panaglalakay sa panganin sa buhay ng mga leader komunidad, transporters, journalists, extrajudicial killings na pagkukunin sa persona sa maraming interferences na hanggang ngayon wala pa rin naliligaw. Oo nga eh. Lamig eh. Pero doon. Tayo? Maging sa taas. Ay, may ibang hanggang dito. Ah, sige. Ang pag-isa lang, ano? Ito. So, ayan. Ang dami ng tao dito, mga kababayan. Ayan sila. Ma'am! Bawal na dito buhay. Wala yata